Jethro on the beat. Jethro on the beat. Nay, simulan mo na. Ready na ba kayo? Nay, para sa ito. Loving and caring. Yan, loving and caring si Nanay Flora. Kuya Tony. Beautiful! Yan, Ate Mina. Si Nanay Flora ay isang catwoman. Bakit? Mahilig mag-alaga ng pusa. Ang pusa at aso, nagmamahalan. Yung pusa niya dumidede sa aso niya. Memory ni nanay, masyadong matalas. Lahat ng birthday niyan, kailangan, pinagdadasal niya. I'm Flora Ostrea Kasem. I'm almost 83 years old. I was born November 24, 1930. 5 kami magkakapatid eh. Namatay yung youngest namin, baby pa. Kaya 5 lang kami. Napabayaan ng yaya. Nahulog sa hagdanan. Pagkatapos, na meningitis. Nilagnat ng nilagnat hanggang patas ng patas ang lagnat hanggang sa namatay. So, he died where he was born. Ang huli kasi naiwan dito ang ate ko eh. Kasi ang treatment niya sa akin nung namatay ng mama ko, parang hindi lang ate kundi parang mother na rin. Parang naging dual ang role niya. Big sister and mother, parang gano'n. Pero matandang dalaga rin siya eh. Alam niyo ang mother ko, galing siya sa number 1 family sa kanyang bayan, sa Balawan, La Union. Ang papa ko naman, he comes from a poor family. Kaya ang mama ko, she was looked down upon by the sisters and brothers na. Ngayon daw, mismatch daw siya sa aking papa. Para daw pinggan tsaka shell ng coconut, hindi magtugma. Ay syempre, number 1, pamilya eh. Pamilya eh. Hindi ba family is the ang pinakamaliit na unit ng society. Pero bago ka makabuo ng society, dapat maganda ang pamumuhay ng buong pamilya. Kaya nung araw, nung buong pamilya namin sa probinsya, we were happy. Ay, naku, immeasurable. Kasi yung ibang magkakapatid nag-aaway-aaway, hindi kami kasi magandang disiplina namin. I pray for their souls every day. Sana nandito kayo. Lagi ko silang pinagdadasal eh. I beg forgiveness for all the sins na committed during their lifetime. Na sana Lord, nakarating na rin sila sa langit. I wish you were here again. Heart of Jesus, meek and mild, dear, I hear the feeble child. When the tempest most severe, heart of Jesus hears. Dapat hindi ka maging makasarili na hindi lang yung sarili mong hiningi. You have to think of others. Ganon. Sana parang matupad mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo na kahit lahat kung sino mang naaalala ko na may sakit pinagdadasal ko. Magdadasal ako para sa sarili ko pero karamihan pinagdadasal ko lahat. Lalo na kung nasa Blessed Sacrament ako. Maalala ko lang kung lahat-lahat, yung mga may sakit, yung mga may problema, yung mga hindi nagkakaintindihan, yung mga may sakit, yung mga bata na walang makakain. Kung sino maalala ko kasi
meron akong nakita na yung bang 15-minute prayer sa Blessed Sacrament. Ang tanong doon, tinatanong ni Jesus, do we have anyone to pray for? I always put myself in the shoes of the other person pag ganyan. Hindi mo matais, you cannot refuse ba? Yung bang awa mo, yung compassion, di nawawala. Kasi kung ako nasa pwesto niya, saan ako matutulog? Sa tabi na lang ng kalsada. Di ba kumanta kami ng siya rin ang nakakaalam ng kanta na yun. Pagkagising sa umaga. Ayan, yung bang, maganda kasama kasi ang ginagawa pa namin nun, pagkagising namin sa umaga, nagdadasal kaming dala, nagro-rosary, pagkatapos ako naman si pakanta-kanta, lahat ng santo kinakantaan ko. Turing ko sa kanya, parang kapatid nga, parang kapatid. Pagkagising sa umaga, ikaw Jesus ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging makalangit. Baywang ko'y kumikembot, paa ko'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakawin, nagpupuri ng buong sira. Sumasayaw pagkatuwa, mga kaway kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo, Ama. Oo. Naku, alam mo, bahala si Lord, alam mo. Kung meron kang, kasi sabi ni Lord, whatever you do to the least of my brethren, you do unto me. Kaya dapat nakikita natin yung si Jesus dun sa taong kinakausap natin. You must remember always, we were created in the image and likeness of God. Happiness. You're at peace with yourself. You're at peace with everyone. You're at peace with the Lord. Alam mo na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos, ako naman, mahal ko naman ng Diyos. The love of God is enough. Tahanan. Tahanan kung saan nagmamahalan ang nakatira doon. Closely knit members of the family. Tahanan, nagmamahalan. They care for one another. Ganun. Mamahalan talaga eh. Mararamdaman mo ang pagmamahal ng isa't isa na. Saka yung concern for others. Yung sharing. Sa hirap at ginhawa. Sama-sama. You're together. No matter what happens, you stick together. Kung mawawala yung isa, mamimiss mo eh. Kaalala ka. Tahanan, where love abides. Tahanan. Tahanan. Kasi kung walang pagmamahalan sa bahay, wala eh. Kung hindi nagmamahalan ang nakatira sa isang bahay, you cannot call it a home. Napag-iwanan na ng panahon, sinusunod ang liwat pagkakataon.
Jethro.